Ayan, hello mga kapitbahay. Welcome back dito sa channel natin. Okay, so kung yung mapapansin mga kapitbahay, nandito tayo ngayon sa isang server natin, no? Magagawa tayo ng isang telepono kasi meron tayong isang telepono na nawala ng IP, no? Kung yung mapapansin yan, yan yung telepono natin. Hindi siya makakuha ng IP. Tinry ko na kaliwat kanan na na port, wala pa rin. Ayan. Pero dati kasi nagagamit to. Medyo hindi kasi ito nagamit before. Titingnan natin kung bakit wala siyang makuha na IP. Kaya, ayan, nilagyan natin siya ng tracer. Ayan, nilagyan natin ng tracer tapos iti-trace natin dito sa patch panel natin kung saan nga ba siya. Actually, meron naman siyang tagging. Ayan, naka B27. So, titingnan natin dito sa patch panel kung saan ba siya dito sa patch panel natin. Baka, kasi nag-renovate tong yung patch panel ko na isa, baka naisama doon, hindi nakabitan. Alright, hindi lang napansin. Ayan. So, bago ang lahat mga kapitbahay, no? Bago tayo, habang nag-trace, ay tingnan natin. Mayroong mga katanungan or mayroong mga subscriber natin na nalilito, no? About dito sa PFSense firewall natin. Marami tayong mga subscriber na ina-assume nila. Ito, para to dun sa mga baguhan nating subscriber, no? Yung mga baguhan nating kapitbahay na nagbaguhan lang sa network. Ayan. Ang inaakala kasi nila, si PFSense is plug and play. Hindi po ganon. Hindi po siya plug and play. Halos lahat ng firewall, hindi siya plug and play. Ilang beses ako naka-encounter ng mga subscriber ko na nalilito or sobrang nahihirapan pagganahan yung PFSense nila kasi hindi raw gumagana. Okay? Kapag tinatanong ko sila or kapag iniimbestigahan ko, tinatanong ko sila isa-isa, meron lang pala silang maling ginawa na hindi dapat ganon. Okay? Magbibigay ako ng sample, no? Last week, meron akong isang client na ang sinatanong niya is nag-set up daw siya ng PFSense dun sa office nila. Okay? So, ang nagiging problema po niya is hindi raw gumagana yung ayan, nakita ko na pala siya. B27. Nawalan lang talaga siya ng ng tablet. Punta dito sa baba. B27. Ayan. So, kailangan ko maghanap ng kable na mahaba. Okay. Balik tayo dun sa PFSense, no? Nalilito siya kasi bakit daw hindi gumagana yung PFSense niya? Hindi raw gumagana yung port forwarding niya, hindi rin daw gumagana yung kanyang IPsec. Okay? Ayan. Kasi mga kapitbahay, kapag nag-set up ka ng isang firewall or yan, kita ko na. Nag-set up ka ng isang firewall or nag-set up ka ng isang network, hindi talaga pwede na dalawa yung routing device sa isang network. Ayan, paulit-ulit ko po yan sinasabi sa kanila, no? Dun lang po, no? Doon lang po to, dun sa mga baguhan nating tropang IT na nagsiset up or nagtatry na mag-set up ng network. Okay? Etong isa, mga kapitbahay, ang sabi niya, hindi raw gumagana yung port forwarding, hindi raw gumagana yung kanyang OpenVPN. Okay? Ang dahilan pala, kaya ayaw gumana, kasi ang ginawa po niya is, yung office nila, may existing na gateway router. Ayan. May router na siya. Ang ginawa niya is, parang yung router ng PLDT nila, kasi naka-ano sila naka DSL. Ang ginawa niya, PLDT router, PFSense, tapos yung switch na niya. Hindi talaga gagana yung OpenVPN at saka yung port forwarding kasi ang nakukuha lang na IP ng one port ni PFSense mo is local IP ng router ni PLDT. So, hindi po dapat ganun. Gagana dapat yun kapag ang ginawa mo is binrange mo si PFSense dun sa PLDT router. So, dapat ang nakaset up dun sa PFSense, sa one port ni PFSense mo is dapat yung public IP ng ISP mo or yung pinaka-public IP na nanggaling sa PLDT. Ayan. Hindi ka makakapag OpenVPN or makapag IPsec kapag local IP lang ang nakukuha mo from the router ng PLDT. Okay? Yun po yung dahilan, no? Kaya dati sinasabi ko doon sa vlog ko, wait lang, wala pala akong mahanap na kable. Dati sinasabi ko talaga doon sa vlog ko na bago ka makapag IPsec or OpenVPN, kailangan mo talaga ng public IP or static public IP ang PFSense mo doon sa one side niya. Doon sa one side ng PFSense mo. Okay? Kasi kung ang nakukuha mo local lang, yan, meron ding isang subscriber na ang ginawa niya, nag-install siya ng PFSense. Tapos, ang ginawa niya, yung one port ni PFSense, nilagay lang niya doon sa switch niya. May existing firewall sila. Hindi po talaga gagana yun. Kasi balak po kasi niya mag-practice muna. Yan. Hindi talaga gagana yun. Dapat, ang gagawin mo is naka-one din, di ba? Tapos, meron din akong isang subscriber na ang nangyari naman,
mayroon siyang existing na gateway router. Ang ginawa niya is from ito, naka iGate to or naka this line. So, ang ginawa niya, tama naman. Ang ginawa niya is nilagay niya yung pfSense from PLDT, pfSense, tapos yung existing na gateway router nila. Yun yung ginawa niya. Tapos, ang ginawa niya is nag-set up siya ng captive portal. Kasi ang gusto niya, magkakaroon siya ng Wi-Fi management na magkakaroon ng MAC address filtering. Okay? Which is mayroon naman dapat doon sa existing nilang firewall. Hindi lang niya kabisado siguro kasi baguhan lang din po siya. So, ang nangyari naman ngayon, ang ginawa niya, nag-captive portal siya pero naging dalawa. I mean, yung mga device niya o yung mga PC niya, yung mga laptop niya, yung mga cellphone niya, doon kumukuha ng DHCP IP doon sa existing nilang gateway router pa rin. So, si pfSense, nasa likod nun. So, useless na si pfSense, di ba? Hindi talaga gagana yun. Kahit anong gawin mo, hindi talaga gagana yun kasi may router pa ulit dito eh. So, yung mga services na kailangan mong pagganahin sa pfSense, hindi talaga yun pupunta dito sa local IP ng router na existing mo. Kasi, nakasaksak yung one port ni existing router nila dun sa pfSense na LAN. So, magiging one side na yung, yung pfSense. Parang ISP side na siya. So, ang local mo is doon mismo nanggagaling sa router ng existing nyo. So, hindi talaga gagana yung kahit anong gawin mo. Dapat, ang gagawin mo is tanggalin mo yung isang router, si pfSense lang talaga lahat ang magmamanage. Ayan. Okay. Sana, no? Doon po sa mga tropang IT na mga baguhan, hindi po plug and play si pfSense. Kaya nga, tinawag natin siya na pre-BSD kasi pwede mo gawin lahat ng gusto mong gawin or pwede mo gustong baguhin or pwede mo siyang i-manage kung paano siya mag-work, alinsunod dun sa kagustuhan mo. Yan. Hindi po siya like, saksak mo lang ng ganito, gagana na agad. Ang mga services ni pfSense dapat, kung gusto mo na gumana, siyempre si pfSense lang dapat ang routing device mo sa network mo. Kasi kung mayroon kang pfSense, tapos naglagay ka pa ng isang router, tapos dun ka kukuha ng IP sa router na nilagay mo after na pfSense, hindi po talaga gagana yung services ni pfSense nun kasi nasa labas na siya eh. Alright? Ayan. Sana may naintindihan ba nyo? Nakakaintindi naman siguro yung mga senaryo na yan, no? Dapat, kunyari, mag-set up ka ng network, automatic, kung gusto mong gumamit ng IPsec, actually, na-vlog ko na to before eh. Gusto mo ng IPsec, OpenVPN, gumana, kailangan naka-static public IP ka para makapag-forward ka sa labas at saka makapag-port forward ka. Okay? Tapos, dapat, matic, wala ka ng ibang routing device. Dapat nag-iisa lang talaga ang routing device sa isang network. Okay? Ayan. Tapos, ito pa yung katanungan ng ng isa nating subscriber. Meron siyang internet na 1 gig. Tapos, nag-aalala daw siya baka hindi raw kayanin ng isang port or ng LAN port ni pfSense yung mga devices niya. Kasi meron siyang mga TV, si hotel to eh. Meron siyang TV, IPTV, meron siyang desktop, laptops, users, wifi, ganon. 1 gig yung internet niya, pero up to lang yun up to 1 gig. So, ang port ng kanya, one port ng pfSense is 1 gig din. So, saktong-sakto na yun, di ba? 1 gig, up to 1 gig yung internet mo. So, kaya-kaya na yung 1 gig na rin. Tapos, yung kanyang LAN port is 1 gig. So, ang ginagawa niya, sabi niya, gusto niya, dagdagan yung LAN port niya para hindi ma-congest. Actually, kung gaano kalaki yung internet mo, ganun lang din kalaki ang dadaan doon sa LAN port mo. Kasi, yung mga device mo na connected doon sa core switch mo, doon yan mag-uusap sa core switch. Hindi na yan lalabas doon sa pfSense kasi ang ginagawa lang talaga ni pfSense is nagra-route lang siya, parang taga-mando lang siya. O ikaw, wag ka dyan, dito ka, parang ganito. Ikaw, dito ka, hindi ka pwede dyan. Hindi yung lahat na dadaan. Kumari, may server ka, file server. Doon sa accounting, ikakopy mo yung 1 gig na file noon, papunta doon sa operations mo. So, doon lang yan dadaan sa switch. From file server, dadaan sa switch, papunta na dun sa PC niya. Hindi na siya dadaan kay pfSense kasi si pfSense magmamando lang siya. Kaya no need na maglagay ng maraming LAN port kung yung internet mo is 1 gig lang din. Okay? Kasi kaya lang mako-congest lang yung LAN port mo kapag naka-IPsec ka. Kunyari, IPsec ka, tapos malalaki yung file na tina-transfer mo. So, mako-congest yun kapag yung internet mo 2 gig, tapos yung LAN port mo is 1 gig, mako-congest talaga yun. Kasi kapag
Kumari, ang nakain na internet is 1.5, hindi na kasya talaga dun sa LAN port mo. Kaya, dun ka pa lang maglalaki din ng LAN port mo. Okay? Sana naintindihan nyo, di ba? Parang ganito yan eh. Parang, EDSA, Expressway, lahat ng sasakyan na dumadaan sa EDSA, ipapadaan mo sa Eskinita, hindi talaga kasya yun. Kaya dapat, ang gagawin mo sa Eskinita, gagawin mo rin EDSA. Parang ganun yun eh, di ba? Ganun yung explanation eh. Right? So, ganun. Parang ganito. Yung PFSense ko, tingnan mo, sa daming device, sa daming CCTV, ito ang best sample. Sa daming CCTV namin dito, nasa 128 CCTV, puro IP yun, puro HD. Tapos, every department, yung mga manager may access dun sa CCTV. Pero, tingnan mo naman yung LAN port ng PFSense ko. 1 gig lang. Hindi ko nga ginamit to lahat, oh. Hindi ko yan kinonvert. Pero kayang-kaya, di ba? Kasi yung internet ko, dalawa lang naman. So, yung isang internet ko, lease line na up to 50. Tapos yung isa, ay lease line pala na 50 Mbps, 50 upload, 50 download. Tapos, isang DSL na up to 100. So, hindi abot 1 gig. So, yung LAN port ko, 1 gig. So, kasya-kasya na po yun. Diba? Kaya, no need maglaki. Dahil si PFSense is routing device lang. Parang, taga-utos lang siya. Kunyari, etong department na to, magta-transfer ko ng file, galing dito sa file server ko, papunta doon sa isang PC. So, ang gagawin yan, from dito, papunta dito sa PC ko, doon lang siya dadaan, hindi na siya dadaan dito. Kasi nakamando lang to. Diba? Unless na lang, kung yung file na yun, isasend mo sa kabilang branch through IPsec. So, dito na talaga dadaan yun sa laptop mo. Yan, sana tama yung explanation ko. Sana naintindihan nyo, di ba? Sana nagkaroon kayo ng idea. Ayan, okay? So, okay na yung ano natin. Okay na yung LAN port natin. Na-trace na natin. So, papalitan na lang natin yung cable ito para maikabit dito sa port dito sa isa dito sa mga PoE switch natin. Alright? Yun lang mga kapitbahay. Sana naintindihan nyo, di ba? Kung mayroon kayong katanungan, titingnan natin. Okay? Yan. Sige mga kapitbahay, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo. Kung meron kayong katanungan or comment down below para masagot natin. Pero, ganun lang po yung concept nun, no? Bago ka magtayo ng network. Bawal yung dalawang routing device sa isang network. Unless na lang kung naka high availability yon. Okay? Thank you.